Alam nyo, ako, sa mga politiko, hindi ako naniniwala na meron silang mga paninindigan. Kasi, pansinin nyo, yung sinasabi ni Senador Tito Soto, na noong 2016 daw to 2022, mas matindi ang nangyaring korupsyon. Meaning, panahon ni PRRD, yung tinutukoy niya. Una, wala naman nagsasabi na walang nangyaring korupsyon sa panahon ni PRRD. Ang pagkakaiba lang sa korupsyon ngayon, yung korupsyon ngayon lantaran. Parang legal kung magnakaw yung mga kawatan sa gobyerno. At nung panahon ni PRRD, may mga takot. Huwag natin latin dahil sigurado naman din talaga na may korupsyon kahit nung panahon ni PRRD. Pero kasi nung panahon ni PRRD, mas maraming politiko ang natatakot. Hindi katulad ngayong panahon ng ating presidente na parang mahina yung tingin nila. Kaya nagagawa nila yung lahat ng to. At malinaw na hindi sila natatakot sa ating presidente. Kaya nila ginagawa ang harap-harapang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At isa pa, noong term ni PRRD 2016 to 2022, kundi ako nagkakamali, sitting senador si Tito Soto. At siya pa yung Senate President yata nun, kundi ako nagkakamali. Kung ganun pala yung nangyayari, na mas matindi pala yung corruption nung panahon ni PRRD, bakit ngayon ka lang naging interesado sa ganitong issue? Bakit nung panahon na yon hindi pinag-usapan or hindi inimbestigahan? Lalo na siya yung Senate President, meron siyang karapatang bungo ng committee dyan sa Senate Blue Ribbon para tukuyin yung sinasabi niya na mas matinding korupsyon na nangyari nung panahon na yon. Ang hindi lang kasi maganda dito, alam nyo, uli na eh. Uli na yung mga puna, uli na yung paninisi na nag-aanap na lang kayo ng tao na sisisihin dahil sumingaw itong kabalbalan ng mga politikong nagnanakaw sa ating bayan. Tapos ang gagawin nyo ngayon, aanap kayo ng sisisihin. Eh yung matanda nakakulong na. Kung ibabato nyo pa sa kanya at ibabalik nyo sa kanya itong malinaw naman nag-aarapalang korupsyon na nangyayari, lalo na sa panahon na to, abay, parang mawawalang saysay na rin naman. Kasi nakakulong na yung tao eh, tinapon na nga sa ibang bansa, di ba? Saka siguro kung noon nagsalita, kung noon nag-imbestiga, at kung noon pilit na inalukay ni Senador Tito Soto ang mga sinasabi niya, sana nabigyan ng saysay. Kasi para sa akin, ano man yung sabihin mo ngayon, ano man yung sinasabi mo na mas matindi ngayon, o mas nakikita mo dati na mas worse, sabihin na natin, parang wala nang saysay. Kasi iba na yung tingin sa'yo ng taong bayan. Iba na yung Tito Soto na nakikita nila ngayon. Siguro dahil nga sa laro ng politika na walang sariling walang permanenteng kakampi at walang permanenteng kaaway. Kasi natatandaan ko talagang nung panahon ni PRRD, hindi ka nagsasalita.
na kahit anong issue sa corruption, lalo na dyan sa DSWD. Ngayon na lang siguro dahil sumabog at hindi ko na alam, naguguluhan na actually ang taong bayan sa gusto nyong mangyari, na harap-harapan na nga nangyayari at nakikita na ng taong bayan kung sino-sino yung mga talagang nagnanakaw sa gobyerno. Pero ang ginagawa nyo, pilit nyong binabalik sa matanda yung sisi, diba? Ang pangit, ang pangit. Parang naghahanap lang kayo ng tao na ipantatakip sa issue na to. Magkaganon man kasi, wala na rin namang magagawa kung pagtatakpan nyo tong issue na to eh. Galit na yung taong bayan. Hindi nyo na mabobola dahil matatalino na yung taong bayan. Lalo silang tumalino dun sa mga pinagdadaanan nilang kahirapan. Lalo na dyan sa flood control na yan, naranasan nila. May mga bayan, may mga lugar na hindi dating nilulubog ng baha, pero ngayon nalulunod sila sa baha. Kaya siguro hindi nyo na malilin lang ang mga tao sa kahit anong pagpapaikot nyo.